So mga kaparokya, kanina nga po ay kapanapanabik ang nangyari sa kinundak po nating online viewership ng dalawang pananghaliang programa dito sa bansa, ang It's Showtime at ang Eat Bulaga, sapagkat sa unang pagkakataon ngayong taong 2026 mga kaparokya ay nilamangan or sabihin po natin ay tinambakan ng TV5 ang GMA Network. Pero mga kaparokya, sa kabilang banda naman po ay nilamangan naman po ng It's Showtime ang Eat Bulaga. Bakit kaya mga kaparokya? Yan ang pag-uusapan at yan po ang aalamin natin sa ginawa po nating online viewership ng dalawang pananghaliang programa. Pero bago yan, may ilan nga po tayong tatalakayin. Tulad nga po ng prizes given, ads count, at highest views na naabot nga po ng dalawang noontime show. Pero bago yan, kung bago lamang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakilike and share nyo na rin, sa gayon ay mas dumami pa po ang makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. By the way, ako nga po pala si Mervin, the man behind the Kaparokya TV. So, umpisahan natin mga kaparokya sa highest viewership ng Eat Bulaga. Wala po tayong na-save sa It's Showtime sapagkat nakalimutan po natin mag-save para sa madlang people noontime show. So, ang Eat Bulaga ay umabot lamang ng 86,000 views. So, mababa po ang views na naabot ng Eat Bulaga sapagkat yun nga po may nangyari sa kanilang main YouTube channel. Nagkaroon po ng technical difficulties. At pag-check po natin ng kanilang main YouTube channel ay hindi nga po ito naka-live. Pero later on mga kaparokya ay nag-live naman po sila at ang 86,000 lamang po ang pinakamataas na views na naabot nga po ng pananghaliang programa. So, napapadalas din po mga kaparokya na nagkakaroon nga po ng technical difficulties ang main YouTube channel ng Eat Bulaga. So, dito ay 86,000 views lamang po ang naabot ng main YouTube channel ng pananghaliang programa ng Iconic Trio. So, magawi tayo mga kaparokya sa papremyong ibinahagi ng dalawang noontime show. So para po sa Showtime, sila po ay nakapagbigay ng total of 74,000 pesos. Sa 74,000 pesos mga kaparokya, ang Laro-Laro Pick ay nakapamahagi ng 59,000 pesos. Alam niyo mga parokya, nakakatawa yung naglaro nga po sa jackpot round ng Laro-Laro Pick dahil medyo may pagkamayabang po ang contestant na ito. Even si Jong Hilario ay medyo nayabangan nga po sa nasabing contestant. So yun nga po mga kaparokya, sa elimination round ay nakapamahagi po sila ng 24,000 pesos at sa jackpot round ay 35,000 pesos. So yun nga po mga kaparokya, bakit ko nasabing nayabangan si Jong Hilario at even ang inyong lingkod. Sapagkat ang tanong kasi mga kaparokya kung ano daw po ang ibon ang pinaka malaki sa buong mundo. At ang sagot nito mga kaparokya ay Philippine Eagle. At sinugundahan pa po nito mga kaparokya na madali lang daw po. It's a simple question lamang daw po ang tanong sa jackpot round ng nasabing segment. Pero pinili niya po ang lumipat kesa sa pot money na worth of 350,000 pesos. Pero yun nga po, mali nga po ang sagot nito na kung saan ang tamang sagot niya ay ostrich. Yun nga po, sinabi ni Jong Hilario na mayabang daw po ang contestant in a nice way mga kaparokya. Pero sa kaloob-looban mga kaparokya ni Jong Hilario ay medyo mayabang nga po ang nasabing contestant. But again mga kaparokya, nakapag-uwi po siya ng 35,000
pesos plus 2,000 sa elimination run. So nakapag-uwi nga po siya ng total of 37,000 pesos. Sa tawag ng tanghalan, ang winner po ay nakapag-uwi ng 10,000 at ang non-winner ay 5,000 pesos with a total of 15,000 pesos. Kaya nakapagbigay ng total of 74,000 ang It's Showtime. Samantala sa Eat Bulaga, sa Pera Fee segment, nakapagbigay po ng 20,000 dahil na times 2 po or na double the money ang pera ng contestant. Sa Sugod Bahay ay 55,000 sapagkat nakapag-uwi ng 35,000 ang winner ng nasabing segment. Sa Gimme 5, 50,000 pesos sapagkat isa lamang po ang nasagot sa jackpot round ng mga contestant na equivalent of 20,000 plus 10,000 po sa mga audience sapagkat isa lamang po ang hindi po nakasagot ng tama sa mga audiences. Samantala sa The Crowns Open, may 30,000 pesos dahil na double the money nga po ang papremyo ng participants or ng VIP audience na 15,000 at yun nga po ay na double the money. So again, 74,000 para po sa It's Showtime, 155,000 naman po sa Eat Bulaga. So dito ay lamang pagdating sa pamimigay ng papremyo o pananghaliang programa ng Tito Vic and Joey. Pero pag kinumbine po natin ang papremyo nila mga kaparokya, sila po ay may total cash prize or prizes given na ibinahagi worth of 229,000 pesos. So mapunta tayo mga parokya sa ads count ng Eat Bulaga. So muli na naman pong gumawa ng panibagong record ang Eat Bulaga when it comes sa advertisement na lumalabas po sa kanilang pananghaliang programa. So, ang highest number of ads po natin sa kasalukuyan ay 39 TV ads. Pero kanina nga po mga kaparokya ay muli na naman po nalagpasan nito ang highest number of ads na 39 advertisement or ads sapagkat meron nga po silang 46 TV ads kanina. So, buena mano nga po mga kaparokya sa unang araw ng pananghaliang programa. So, dito sa unang gap may 14 TV ads, sa pangalawa ay 17 TV ads, at sa pangatlo ay 15 TV ads. So, again mga kaparokya, ito na po ang pinakamataas na ads or number of ads ng Eat Bulaga ngayong taong 2026. At ito po ang kauna-unang pagkakataon ngayong taong 2026 na umabot nga po ng mahigit 40 TV ads ang Eat Bulaga. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 3.8 million followers. At sa It's Showtime naman po na may 19 million followers. So sa oras na 1:32 PM. Ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na laro pick. Ito po yung jackpot round ng nasabing segment. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay may Gimme 5. So dito mga kaparokya, ang It's Showtime po ay may 2,700 viewers. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay may 3,400 viewers. So again, sa oras na 1:32 PM, ang It's Showtime po may 2,700 viewers. Samantalang ang Eat Bulaga ay may 3,400 live viewers. So dito may kita po natin mga kaparokya na nadagdagan nga po ang views ng It's Showtime at ito nga po ay 2,800 viewers. So may kita po natin ang pagitan po ng dalawang noontime shows ay 600 viewers. Pero i-convert po natin into 3,000 ang 2,800 viewers ng It's Showtime. Yan naman po yung rules natin dito kapag umabot po ng 2,800 or umabot ng 8 or 9 ang views ng isang noontime show sa kanilang Facebook Live, ay kino-consider na po natin na flat 3,000 or 4,000 kung ano man po ang abutin ng 8 at 9 na number.
So again, dito ay technically tig 3,000 views ang dalawang noontime show pagdating sa kanilang Facebook Live. So magawi tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime shows. So para po sa It's Showtime under GMA Network YouTube channel na may 40.8 million subscribers at sa Itbulaga naman po under TV5 YouTube channel na may 2.71 million subscribers. So sa oras na 1:34 PM ang It's Showtime under GMA Network, sila po ay may 30,000 viewers. Ang Itbulaga naman po under TV5, sila po ay may 64,000 viewers. So kanina nga po pala mga parokya, nang check po natin ang live ng main YouTube channel ng Itbulaga ay wala po silang live. Siguro meron po silang problema or nagkaroon nga po ng problema ang kanilang main YouTube channel, yung technical difficulty ng kanilang main YouTube channel. So ulitin natin sa oras na 1:35 PM ang It's Showtime po, sila ay may 30,000 viewers. Samantalang ang Itbulaga under TV5 ay may 64,000 viewers. So dito may kita natin na lamang na lamang po pagdating sa viewers ang TV5 against sa GMA Network. Meaning ay tinalo nga po ng TV5 ang GMA pagdating sa online viewership. So magawi tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime show. Pero check po na natin kung ilan ang lamang ng TV5 sa GMA. 34,000 viewers. So magawi tayo sa main YouTube channel mga kaparokya para po sa It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may 2.75 million subscribers at sa Itbulaga naman po under Itbulaga TVJ YouTube channel na may 1.75 million subscribers. So sa oras na 1:35 PM ang It's Showtime, sila po ay may 86,000 viewers at ang Itbulaga naman po sila ay may 75 or 76,000 viewers. So again, sa oras na 1:36 PM ang It's Showtime, sila po ay may 86,000 live viewers at ang Itbulaga naman po ay mayroong 76,000 viewers. So dito mga kaparokya ay lamang ang It's Showtime sa Itbulaga pagdating sa kanilang views main YouTube channel. So bali, ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay para po sa It's Showtime ay 119,000 at sa Itbulaga ay 144,000 viewers. Pagdating sa Facebook Live, meron po silang tig 3,000 viewers. Sa TV Network YouTube channel, tinambakan ng TV5 ang GMA sapagkat meron nga po ang TV5 na 64,000, 30,000 naman po sa GMA Network. At sa main YouTube channel, wagi po ang It's Showtime sapagkat meron po silang 86,000 viewers at 76,000 viewers naman po sa Itbulaga. So kanina nga po ay nagkaroon ng technical difficulty ang main YouTube channel ng Itbulaga dahilan kung bakit nung chinek po natin ang live viewers ng main YouTube channel ng Itbulaga ay wala nga po silang live. So dahilan kung bakit ganyan po kababa ang views ng Itbulaga. But pagdating naman po sa TV Network YouTube channel ng TV5 ay lamang na lamang po sila sa katapat na programa na It's Showtime. So again, 119,000 total views para po sa It's Showtime, 144,000 naman po sa Itbulaga. So dito ay lamang ng 25,000 ang Itbulaga against sa It's Showtime. Meaning, wagi, panalo. At sabihin natin, tambak po ang inabot ng It's Showtime sa Itbulaga pagdating sa online viewership ngayong araw po ng Lunes. So yan po lumalabas sa kanilang online viewership as of 1:38 PM. Magpapaalam na po tayo mga parokya. Mag-iingat po tayo. Thank you and God bless.